tubig. Ito ay sagisag ng buhay. Sinasabi ng siyensya, 60 to 70% ng ating katawan ay binubuo daw ng tubig. Tubig na nagbibigay buhay sa tao at nagkakaloob din ng kabuhayan sa tao. Samahan niyo ulit ako mag-trip at magtampisaw. Puntahan ang mga lugar na sa atin magbibigay lakas at buhay sa katawang pagod at espiritong matamlay. Tara, sama na kayo sa Trip ni Direk. Tara na sa Laguna! Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman, dapat pagyamanin at bisitahin. Ito po si Father Roy Belien. Sama na kayo sa Trip ni Dre. Ang sabi sa Biblia, nang mamatay si Jesus sa krus upang iligtas ang sangkatauhan, umagos sa kanyang tagiliran, hindi lang ang dugo, kundi ang tubig ng buhay at ating kaligtasan. Dahil dyan, bukod sa tubig na bumubuhay sa atin, ito din ay nagpapabanal. Tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay bilang mga anak ng Diyos dahil sa tubig sa binyag. Kaya siguro tubig ang tawag dahil it is too big a grace. At mayaman ang Pilipinas sa tubig. Lalo pa nga ito ay isang archipelago o lupon ng mga isla. Ang mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Isa ang Laguna sa mga probinsyang makikita ang yamang tubig ng Pilipinas. Katunayan, pangalan pa lang, Laguna. Tumutukoy na sa tubig. Sa Laguna kasi matatagpuan ang pinakamalawak na lawa sa Pilipinas, ang Laguna de Bay. Ito ay may shoreline na 220 kilometers at may area na 912 square kilometers. Ibig sabihin, mas malaki pa ito sa buong Metro Manila na may land areang 636 square kilometers. At isa sa yamang tubig na marami sa Laguna ay ang mga falls. Gaya ng sikat na Pagsanhan Falls. Pero hindi sa Pagsanhan ang ating destinasyon para makakita ng falls. Para may iba naman, ang ating trip ay papunta sa bayan ng Luisiana. Ang bayan ng Luisiana ay mahigit 100 kilometers mula Maynila. Papunta doon, pwedeng dumaan sa South Luzon Expressway, mga 2.5 oras na biyahe. O pwede naman dumaan sa East Road sa probinsya ng Rizal. Aabutin nga lang mga mahigit 3 oras ang biyahe. Siyempre, ang pinili ko ang ruta ng Rizal para naman mas mahabang joyride at mas maganda ang view. Mas scenic ang daan. Dadaan ng Pasig tapos Antipolo. At mula Antipolo, pababa sa bayan ng Teresa. May magandang view lalo na sa umaga, habang pataas pa lang ang araw. Dahil makikita ang ganda ng Sierra Madre.
habang napaligiran pa ng mga ulap na para bang ayaw pang magsigising. Ang palaging paalaala sa mga riders at drivers, pababa ng Antipolo, ingat-ingat lang. Medyo kasi matarik ang mga kurba papunta ng Teresa. Madadaanan din sa rutang ito ang windmills ng Pililla. Makikita din along the way ang malawak na Laguna de Bay. Pero ang gustong-gusto kong nakikita pag dumadaan dito ay ang mga palayan ng Laguna. Katunayan, gusto kong humihinto saglit sa ilalim ng puno para lang i-enjoy ang view at huminga ng malalim. Si Lord lang ang sakalam. Ang ganda ng nalikha mo, Lord! Woo! As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to own. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. Like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Dahil maaga kaming umalis, hindi pa kami nakakapag-almusal. Kaya kailangan muna ng stopover. Huminto kami para kumain sa restaurant na ang tawag ay Paviola sa Fami Laguna. Maraming grupo ng mga riders ang humihinto dito. Ang mga stickers na ito ang prueba. Ang dahilan, masarap dito ang lomi. Yum yum! Busog na ang tiyan, busog din ang mata dahil maganda ang view habang kumakain. After ng quick almusal, biyahe na ulit. Mga 35 kilometers pa kasi galing Fami papunta ng Luisiana. Doon pupuntahan natin ang majestic Hulugan Falls. Ang Hulugan Falls ay sakop ng barangay San Salvador. Pagpasok sa barangay, SOP dito na ang lahat ng pupunta sa falls ay magrehistro muna at dumaan sa maiksing orientation. Doon namin na meet and greet ang aming assigned guide, si Ate Sabe. Huwag ko na daw sabihin ang buong pangalan niya. Isabelita. Yan po yung lakad natin, yung normal na lakad. Sa tatlong falls po, mahigit po isang oras. Yun po dire-diretso lang na lakad, hindi po kasama yung pag-standby natin. Picture. Ano po, hindi po kasama kasi nasubukan na po yun ng guide na lakad, dire-diretso. Hindi po namin ina-allow yung may mga medical condition kasi po, hira po sa may medical. Lalo na po yung may hika. Kailangan din nilang alamin kung may medical condition ang mga mag-hike dahil baka delikado para sa kanila. At syempre, ang standard na paalala, mag-iingat, huwag magkakala, at mag-enjoy sa kalikasan. Galing sa orientation, diretso na kami sa parking area kung saan iniiwan ang mga sasakyan. Doon, pwede muna magbihis ng hiking get-up. Ako, tsinelas lang. Pwede na! Hindi po na pagkaya isang motor. Mula parking,
sasakay na kami ng tricycle papunta sa jump-off ng hiking, papunta ng Hulugan Falls. Ayos! Lex, ayos ba, Lex? Nagsimula kaming bumaba po ngayon sa papuntang Hulugan Falls. Ang aming pong guide, si Ate Sabe. Ate, kaway ka naman ng konti, ate. Kaway ka. Yeah. So siguro mga ilang minutes ate pababa doon sa Hulugan Falls. Ano po tayo? Talay muna at hidden. Talay at saka hidden. So 3 falls po ito ate, no? Bago pala makarating doon sa Hulugan, mayroon pang 2 magandang falls na madaanan. Ang Talay Falls at ang Hidden Falls. Papunta sa Talay Falls, mayroong mga 30-minute hike. Dadaan sa gubat, baba ng bundok, tatawid ng ilog, aakyat sa mga bato. Yung mga tipo talaga ng trip na gusto ko. Let's go! Ang Talay Falls ay nasa gitna ng kagubatan, kung kaya medyo dadaan sa mga mapunong trails, tatawid sa mga ilog at makipot na tulay. Pero hindi mo naman mapapansin, ilang minuto lang, makikita mo na ang Talay Falls. Yes! Ngayon po ay nakarating na sa aming unang stopover. So, kita nyo, dito sa aming stopover na ito may mga tables and chairs. Yan po yan sa kawayan, na all natural po yan. At ito ay nasa tabi lang ng ilog, kung saan na rin po ang first falls. Ito po ang Talay Falls. Yeah. O ha? Ano lang yan? Patikim pa lang yan. Talay Falls. Ang tubig sa falls ay hindi isang bagsakan gaya ng ibang mga falls, kundi mayroong 2 levels ang bagsak nito. O diba ang taray? Kaya siguro Talay Falls. Mataray kasi dahil kakaiba. Nagmamaritas na naman po ako. Nag-invento ng sariling history at kwento. Lagi palaala sa mga nagbabiyahe, sa mga nag-trip, huwag kalimutang alagaan po ang kalikasan. Kaya palagi may palaala sa mga tourist destination. Bawal magtapon ng basura. Yan! Mula Talay Falls, kailangang umakyat sa mabatong bundok para marating naman ang Hidden Falls. Sana lang talaga mahanap namin. Alam mo na, hidden kasi. At dahil nga pataas ang daan sa mga malaking bato na may mga tumutubong lumot, may konting rappelling na kasama sa pag-akyat dahil medyo madulas. Naks, parang Mission Impossible lang ang peg. Turun, turun, tun, 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 tun. At nakatago sa mga malaking bato, naroon na ang Hidden Falls. Wala na. Hindi ka na Hidden Falls. Na-found na kita. Pwedeng lapitan ang falls na ito. Mayroong daan sa likod ng mga bato na itinuro sa akin ni Ate Sabe para makalapit up close and personal. Glad to meet you, Hidden Falls. Iba talaga ang benefits ng long-legged. Madaling
baka hakbang at mangakyat sa mga bato-bato dito sa lugar na ito, no? Pag medyo maiksi ang iyong legs, medyo konting effort. Pagkatapos i-explore ang Hidden Falls, kailangan mag-backtrack para makabalik sa trail papunta sa Hulugan Falls. Mga another 30 to 40 minutes daw para marating ang ating main attraction. At mapapansin mo na unti-unti habang naglalakad, maidinig na ang tunog ng tubig na umaagos at nahuhulog. Alam mo na, malapit na ang falls. Kita mo na? Kita mo na? Kita mo na? Yun ang Hulugan Falls. Yung water nahuhulog kaya Hulugan Falls. At matapos ang konting hakbang at hingal, makikita na ang majestic Hulugan Falls from afar. Lalo ka talagang ma-excite na marating na. Finally, narating namin ang paanan ng falls. Hindi naman ako naubusan ng hangin sa pagod, pero naubusan ako ng words para i-describe ito. Kaya, nasabi ko na lang, wow! Hahayaan ko na lang na ang mga videos na nakuha namin ang mag-describe ng ganda ng Hulugan Falls. Ang sabi, nasa more than 70 meters din ang taas ng hulugan. At pag nasa paanan ka ng falls, parang nasa harap ka na din ng electric fan. Dahil ramdam mo talaga ang hanging dala ng paghulog ng tubig. Pwede ding lapitan ng falls. Ingat lang, kasi may mga butas sa mga malaking batong napaligid. Pwedeng maligo kung kaya mong tiisin ang lamig ng tubig. Ako? Pas po muna. Katabi ng falls, may isang mababaw na kuweba kung saan pwedeng magtago sa init ng araw habang pinapanood ang falls. Itnuro sa akin ni Ate Sabe na ang kuweba ay meron pang ini-offer na refreshment bukod sa hangin na galing sa falls. Mayroong natural filtered water ang kuweba, kung saan ang tubig galing sa taas ng bundok ay na-filter ng lupa, bato at buhangin ng bundok sa ibabaw ng kuweba. Kung kulangin sa baon mong tubig, pwede kang sumalok at uminom doon sa spring sa loob ng kuweba. Pero kung medyo maselan ang tiyan, huwag nang subukan dahil baka iba pa ang gawin mo doon sa kuweba. Alam niyo na yun. Habang pinapanood ang Hulugan Falls, parang gusto mo na lang umupo at dasalin ang awit ni Prophet Daniel. Let the earth bless the Lord. Praise and exalt Him above all forever. Mountains and hills, bless the Lord. Everything growing from the earth, bless the Lord. You springs, bless the Lord. Seas and rivers, bless the Lord. Sulit ang pagod at hindi nakakasawang panoorin ang paghulog ng tubig. Ito ay isang lugar where you can really commune with nature and its creator. I-enjoy mo na ng gusto ang sarap ng Hulugan Falls dahil pabalik, medyo hirap naman ang kailangang tiisin. Iba na ang ruta pabalik, mas maiksi pero mas matarik. Kaya ihanda mo na ang tubig at ang mga paa mo. Pero kung nasa kondisyon ka, in less than 30 minutes, marating na ang taas ng bundok pabalik doon sa jump-off point. Last leg ng aming pabalik. Kaya bago mo dalawin ang Hulugan Falls,
kailangan din muna konting paghahanda. Nakaabot din po kami dito sa labasan ng trail. Galing po doon sa Pulugan Falls. At partida, partida lang naman. Deng 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 deng. Matapos ang isang araw ng pagbiyahe at pag-hike papunta sa mga falls, masarap ang pakiramdam pero baka medyo masakit ang paa. Kaya kailangan na din magpahinga. At ang best way to rest is not just resting our body. The best way to rest is also by giving our spirits rest in God. Kaya bago magpunta sa aming tutuluyan hotel, dumaan muna kami sa matandang simbahan sa Pagsanhan, ang Diocesan Shrine ng Our Lady of Guadalupe. At doon nagpasalamat sa ligtas at mabungang biyahe. At doon parang winelcome kami ng mahal na ina na may provisyon sa labas ng simbahan. Bukas, bagong biyahe, bagong destinasyon, at bagong karanasan. Bukas, tuloy ang trip. Samahan niyo pong muli ako sa trip ni Dre!